Magandang araw po uli sa inyong lahat mga kamatyas. Dito pa rin tayo sa round number 7 sa nagkapisakang laban naman between Ray Robson and Hans Mook Niemann. Maganda raw ang nangyari dito. Pisakan talaga. Ang ginawa ni Robson nag-E4, E5 si Niemann, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez. Kanina Bishop C4. Laro nila Aronian Wesley. Ngayon naman Bishop B5. Laging dito naglalaro laban nila, no? At tinirahan ng Berlin. Naku, paborito ni Wesley yan. D3, anti-Berlin ang ginamit. Ayaw ni Robson exchange kagad. Bishop C5, kinapture ang knight, capture, and nag-castle. Bishop D6, suporta lang sa E5. Knight BD2, Bishop E6, at D4. Ayan, ginulo kagad. Dito po kasi kaunting kaalaman lang po mga kamatyas, kaya nagbi-Bishop E6 para abangan yung knight na lulundag sa C4. Kakapturin lang yan tapos may knight takes E4. Okay? Kaya dito naisipan ni Robson na ibahin, mag D4 naman para pag kinapture may E5, double, pero knight D7 lang ang sagot dito, solid pa rin ang black. Kumapture, knight takes, at nag-F4, ayun, inatake na ang bishop, Bishop D4, check, King H1, at nag-F5, ayun. Napa-F5 dito si Niemann kasi po, kung magkakasling lang, titirahan ng F5. Maaring yun ang ayaw dito ni Niemann na makakapagpabalik ng bishop niya, parang pangit, no? Kaya napuwersa siya na mag-F5, barhan ng F5, at mamaya na magkasling. Queen H5 check, G6, okay, harang lang. Queen E2. Yung mga ganitong diskarte mga kamatyas, bakit chumik? Tapos haharangan lang pala. Ang gustong mangyari dito ni Robson ay kahit papaano makapagbibigay ng kahinaan sa dark squares, no? Sa future na, lalo na pag na-exchange na yung dark square, magkakaroon ng atake dyan. So, yun po yung provoking, pinoprovoke talagang gumanon para bumukas at additional target of attack ng white. At nag-castle na Rook D1. Ayan. Okay, pressure. Queen E8. Ayun ang novelty. Queen E8. Wala na po sa talaan ng aklat. Bishop F6 ang palagi ang ginagawa dito mga kamatyas. Okay? Yan, tapos sa Knight F3, Queen E7, pero balik tayo. Queen E8 ang ginawa ni Niemann. E5 sinarado lang. Bishop C5 at nag-Knight B3. Hinabol ng threat. Tago, Bishop E7 at nag-Bishop E3. Queen F7, Knight C5. Ang plano ni Robson dito kahit papaano ay ma-exchange ang alinman sa mga bishop na yan para mawala ang pagka-bishop pair. Alam natin, malakas ang bishop pair talaga eh. Bishop C4, tineret. Queen F2, B6, at nag-B3. Yun ang mga matinding diskarte dito. Kung counter threat si Robson, napabalik si Niemann. Kasi nga naman po, kung makikipagsabayan, capture, takes, may Rook D7. Ayun, may double attack din naman. At mag-Rook F7, tapos Rook AD1. Na dito, pangit po ang pawn structure sa queen side. Triple pawns. Diba? At halimbawa, queen takes A2, magku-queen F3 para i-threat yung pawn sa C6. Ayan, etc. Good for white po ito mga kamatyas. Babagsak din ang alinman sa mga pawns na yan. Mahina po yan, triple pawns. Kaya na-realize ni Niemann yan at napabalik siya Bishop E6. At ayun na nga ang pagkakataong matanggal ang isa sa mga bishop at wala na yung bishop pair. Nag-Queen E2. Mukhang plano yata ni Robson na lulubos-lubusin na. Mag-Queen C4 para mawala ang reyna na humahad lang sa pagpasok ng tore. A5, A4, ayun, kasi may basag A4, pinigilan muna. Rook D8 para may pang-neutralize control sa D-file at nag-H3. Ayan, additional pasingaw para wala ng back rank weakness. At nag-H5. Okay, so space lang din. And may potential din to play H4, mga ganon. Bishop F2, abang lang si Robson. Rook D5. Pero itong si Niemann mukhang hindi, ayaw niya ng abang-abang lang. Gusto niya may mangyari. Rook D5 with the idea to play Rook AD8, battery. Pero si E4 na para masipa na kagad yung plano na yan.
Rook D8 bumalik lang. Queen E1. Plano ni Robson na magbi-bishop H4 to exchange the dark square bishop, pero inunahan ng kulit, bishop B4 threat, queen E2 and bishop E7 at nag C5 dito. Ayun. So dito parang naramdaman ni Robson, teka muna, pag queen E1 babalik ulit, mukhang payag na si Niemann sa tabla. No? Pero iniba ni Robson, nag C5 siya. Oh. Medyo kakaiba at malalim ang binitawang tira na yan. Oh. Kinapture. Sacrifice pero yun na nga, triple pawns at nag-queen C2 para suportahan ang B3 at bawiin yung sinacrifice na pawn. Nag-C4. Napansin ni Niemann, ang dami ng double-double, ng triple-triple. Sinipor para ibalik pero hindi nagustuhan ng computer engine ang desisyon na yan. Dapat daw ay rook takes D1, rook takes D1, and rook B8. I-threat yung pawn sa B3. Ito po continuation, bishop takes, and queen takes B3. At queen takes, hindi pwede, nakahang. Ang sarap pa naman capturing yan. Mag-rook D4 lang, so suporta muna sa A4 at queen G3 with the idea to rook B1. Threatening mate, tapos rook D1 lang. Medyo magulo pala ito. Pag kinapture, may capture doon. So magku-queen B3 ulit, threat, and magpapabalik-balik lang, ano? Rook D4 lang ulit. So tabla, equal-equal lang. Yan po ang gusto dito mangyari ng computer engine. Pero yung C4 ni Niemann, tingnan natin ang idea. B takes C4, King F7, at nag-bishop E1. Ayun, para target yung pawn sa A5 with the idea to play rook takes D8 mamaya. Nag-bishop C5. Another bad decision by Niemann. Dinaan ni Robson sa mga positional judgment. Mga tamang posisyonan lang. Dapat daw po ang tira is rook takes D1, rook takes D1, and C5. Naku po naman. Parang ang hirap magawa ito. Unang-una, parang babarhan ang bishop. Parang mababad eh. Diba? Oh. Tapos kuha pa ng puti ang D-file. Masagwa po sa pakiramdam yan sa human side eh. Pero bishop C5, gusto dito ni Niemann, buhay ang bishop niya. Bishop H4, ayun, naagaw. Okay, pang-agaw. Rook DB8, ginive up na ni Niemann ang D-file at bumaling siya ng control sa B-file at nag-rook D3. Ang plano dito ni Robson, okay, binitawan mo yung D-file. Ako naman, akin na yan. Papasok ang tore sa D7. At nag-rook B4, atake sa C4. At dito po mga kamatya, sige po, ano kaya ang magandang decision dito ni Robson na ginawa? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita. Rook AD1 ang perfect decision na dapat talagang gawin ng puti. Then binigay yung pawn sa C4 pero Queen B3, yun pala, meron palang mga pangsugsuang na ganon. Oo nga. Todas. Napakabigat po ng pangsugsuang idea. Kasi po yung Queen to B3, ang idea is to play Rook C3. Ayun no, pag kinapture, imagine niyo po, may Rook D7 check. Naku, maku-queenless, mahihiwalay ang king sa pagkakasuporta sa reyna. So, napakalaking danger ang paparating na kailangang paghandaan dito ni Niemann. Ano ang ginawa niyang solution? Nag-rook E8 siya. Para kung mag-rook C3 man, yes, may rook takes, rook D7 check, aalis lang yung king. At walang dapat ikabahala sa reyna dahil suportado naman ng tore. Pero, ito naman ang way na malakas pa. Rook D7 check. King G8 and Bishop F6. Tingnan nyo po ang talas ng idea. At dito, nag-rook takes F4 na lang si Niemann. Pero bakit kaya? Ang sama ng mga check-check doon Wala bang ibang paraan? Halimbawa kung mag-Bishop F8 para suportahan yung G7 at walang check? Ayun ang kinakatakutan dito. Kitang-kita. Queen G3 mga kamatyas. Aatakihin ng G6. Walang solution para suportahan o depensahan. Naku po, unstoppable attack. Walang pang suporta. Di pwede bumaba ang reyna. Wala. Todas talaga. Tapos ang laban. Ang ginawa na lang dito, rook takes F4 pero hindi pa rin po nakalusot sa mapanganib
na ginawang discarding atake. Queen G3, atake sa tore, atake sa pawn, resign si Niemann. Giba ang malalakas na idea ni Niemann dito. Grabe ah. Kung sino pa yung medyo nasa baba o yung pa yung nakapuwing sa kanya. Yung mga malalakas namimiligro sa kanya. Pero kay Robson dun pa nadali. Nanghinayang ako sa laro ni Niemann dito, no? Kasi maganda, dapat pinipisak niya to eh. Kung gusto niya talaga mag-US chess champion, pisakin niya yung kagaya nila Robson, tapos doon na lang siya makipaghatawan sa mas malalakas pang kalaban, ano? Oh, pero dito, yun lang. Sorry muna sa mga Niemann fans. Okay mga kamatsas, ito po uli ang standing after round number 7. Nangunguna si Fabiano Caruana with 4.5 points, Wander Liang 4 points, Levon Aronian, Niemann, Ray Robson, Sevian 3.5 points, and Sam Shankland, Wesley So 3 points, Dominguez 2.5 points, Gregory Oparin 2 points, at Abimanyu Mishra 1 point, at nasa pinakahuli naman si Christopher Yu na na-expelled po dito sa tournament na to, tinanggal lahat ng score. Kaya lahat po ng mga nakalaro ni Yu, especially nanalo sa kanya, burado ang score, apektado. Pero ang balita ko po ay si Yu ay talagang ban na. Ibaban na sa US Chess Championship. Yun ang aking balibalita at mga nababasa na di umano ay naging desisyon ng organizer. Gatmabi ang ginawa ni Yu, mga kamatsas. Okay po, so yan po ang ating updates dito. At kung kayo ay mayroon pang gustong ipa-analyze, lapag nyo lang po sa comment section below para mapasadahan natin. At sa mga gusto naman pong mag-training, mag-undergo training ng online, ang magtuturo po, walang iba kung hindi ang inyong lingkod, Coach I.M. Kamatsas Roderick Nava. Available na po ang link and registration form sa comment section below, nakapin lang po. Click nyo lang para makapag-register na kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.